So what's up? Kumusta? Ayos pa tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Microbike San Rafael branch para sa update natin. Ngayong 2026, sulit nga bang bilhin itong EXU 110 ng Microbike? And alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga ba. Tara, samahan nyo ako. Walk-around natin to. Ayos na ayos. Pakinggan muna to bago pumirma sa orag. Imarak Moto Vibes. Let's go! Kung bibili ka ng motor, wag puro forma lang. Dapat alam mo kung swak ba sa bulsa at daan. Microbike, oo mura kaya maraming natutuwa. Pero bago ka kumuha, eto muna tandaan ha. Check mo pyesa kung madali bang hanapin. Kasi pag nasiraan, hasle kung walang mapagbilan din. Tanungin mo dealer kung okay ba after sales. Baka pag may problema, scene zone lahat ng calls. Kung bumili, mag-research ka muna. Hindi puro forma at ingay sa kalsada. Importante tipid, tibay at maintenance para hindi ka magsisi sa huli. Pare, make sense. Microbike, sulit ba ikaw ang sasagot? Depende sa gamit at budget mong abot. Daily ride man o pang negosyo sa biyahe. Dapat alam mo lahat bago ka bumiyahe. Tingnan mo makina kung kaya long ride. Kung paahon ba hirap o kayang sumaba. So ayun ako mga best, no, kung naghahanap ka ng underbone na 110cc, isa to si Microbike EXU 110. Sa pwede mo pagpilian, forma, yung headlight, napaka-forma niyan. Tapos naka-LED na rin yan. Okay, meron tayo ritong carb type, and then yung ating panel gauge is naka-digital na rin tayo rito. Upright position sa kanyang handlebar, magandang upuan, magandang leather na ginamit dito. And then meron din tayong compartment dito. Sa tipid ng motor or sa gas consumption is talagang matipid din ang isang to. Kasi nga 110cc lang ang isang to. Okay? So pwede nyo i-long ride to, short ride, kahit anong ride, pwede ang isang to. Kung tatanungin nyo kung pwede nga ba siya i-long ride, pwede yan. Okay? Wala sa cc yan. Okay? Pwede nyo i-long ride kahit mababa ang cc. So yan. Ano natin to? Upuan natin para sa mga 5 to na kagaya ko. Kung sulit nga ba siya. Okay, so tingnan natin. 5 to ang ating height. Yun, no? Abot naman natin to. Yan, sobrang gaan din ng motor na to. Alam nyo naman kung saan to inspire. Parang sa Raider yung inspired ng motor na to. Yan, sa shock niya sa harap, malambot din naman. Upright position ng siya, hindi siya nakakangawit. Turning radius, malawak din naman, pero malaki din yung space pa rito. Kaya kung meron kang gamit dito, palagyan mo ng bracket dito para hindi magasgas yung pairings natin dito. May mga nabibili naman sa mga Shopee or kahit anong online shop. Meron tayong bracket para dito, tapos lagyan natin nung sa gamit. Ayan. So, ganito yung itsura. Okay. Ayan. Yung legroom natin dito malawak pa. Ayan. Okay. Sa OBR, okay, malawak din yung upuan natin dito, makapal yung foam, malambot yung foam, masarap din itong ilong ride. Okay, yan. Pag may angkas ka pa rito, mas mababa yung shock sa likod. Ayan, sobrang lambot din yung shock sa likod. Okay, so, ayan, sa tingin mo, sulit nga ba ang presyo nito at yung specification para dito sa may EXU 110, comment nyo naman yan, at dun sa mga nakagamit na neto. Dahil medyo matagal na rin to sa motorcycle industry, itong EXU 110, baka pwede nyo i-share dyan. Lalo na yung mga talagang legit owner ng isang to. So, share nyo naman ano ba yung mga naging common issue, ano yung mga naging solution para dun sa issue na yan. Comment nyo yan, para at least dun sa mga gustong bumili ng ganitong motor, may idea sila. Ano nga ba yung mga pwede nilang gawin. Okay, so at least ma-consider nila yon, expected nila yon na ganun yung mangyayari. So, yun. Patingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo yan. Center stand natin. Center stand, magaan ba siya? Medyo mabigat pag sini-center stand. Okay, yun lang. Ayos. So ayun nga, sa mga naghahanap ng EXU 110, ito available po sa may Microbike San Rafael ang motorcycle na to. Tara,
ikutan natin to para dun sa mga gustong bumili, meron tayong reference. Let's go! So ayan na nga, sa headlight na to is naka LED na rin tayo rito, high and low na rin yan, signal light. Meron tayong daytime running light dito. Maporma yung kanyang headlight. Maganda yung muka. Okay, parang robotic yung style. Meron tayong telescopic fork. Maganda yung kanyang fender. Maporma din. Meron tayong telescopic na maganda rin yung paint job. And meron tayo ritong mugs na ang tires naman dito ay 2.5 by 17. Naka-tube type pa rin naman to. Pero pwede nyo ipa-tubeless ang isang to. Kasi nga naka-mugs siya. And dito sa side, meron tayo ritong single disc brake na malaki. Naka dual pad caliper tayo rito. Naka air cooled and naka carb type ang isang to. Yung decals niya rito, meron lang tayo ritong EXU 110, may maporma, may mga sharp design din tayo rito. Na combination ng parang carbon fiber finish na matte finish. Ayan. So, yung makina niya, may MMC rito, yung kanyang tambucho, medyo manipis lang. And ayan, may cover din tayo rito na metal. Metal naman yan. Kickstart, meron din tayo rito. Yung kanyang foot pegs, hindi siya napipleep. Combination ng rubber and metal. Same dito sa kanyang rear brake pedal. Smooth naman yan. Yung ating foot pegs para sa angkas, metal din naman yan. Maganda rin yung alloy. And maganda rin yung kanyang paint job na ginamit dito. Ayan. Yung decals naman niya dito sa side, meron tayong microbike lang. And dito naman sa side na to, ayan, maluwag yung part na to kaya pwede nyong paglagyan ng gamit. And then, maglagay tayo ng bracket dito. May mga nabibili naman yung sa shop or mga online shop, okay? So, dito naman sa kanyang panel gauge, meron tayong digital. And dito naman yung signal light niya, RPM. May select and set dito. Ignition niya. Sobrang simple lang. Pati yung susi niya, di ba? Naka-clip on naman yung kanyang handlebar, naka-upright position. And then, switches niya, meron tayo ritong hazard switch, electric starter, naka-quick throttle na rin tayo rito. Yung grip niya, makapit din naman. Yung throttle is mababaw lang din. Lever natin dito, medyo manipis lang. And then, smooth naman yan. Dito sa side is naka-semi-automatic tayo rito. Meron tayong park light, headlight, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. So sa upuan, may malambot tayong upuan dito. Magandang foam. Sobrang lambot din ang kanyang foam dito sa OBR. Meron tayo ritong compartment. And then dito rin yung battery. Yung ating gas tank, maliit lang din. Nasa 4 liters din to. And then yung ating grab bar, ayan, metal naman siya. Tapos parang binalot na goma yung style na. Ayan. So naka dual shock tayo rito, hindi siya adjustable. Ito naman yung itsura ng ating tambucho. Naka drum brake tayo dito sa likod. Meron din tayo ritong mugs. And yung size dito ay 2.75 by 17. Ayan. So sa kanyang taillight, meron tayong bulb type din. And then yung signal light niya, bulb type din. Meron din tayo ritong reflector, yung ating lagay ng plate. And then malapa din yung fender natin. Dito naman sa side, meron din tayong chain cover at yung ating sprocket size ay 428/3060. Ayan. Dual head shifter. Metal din yan. Okay? So, yung itsura ng ating makina is nakapahiga. Okay? So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng EXU 110 ng microbike? Comment nyo naman yan at sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong update ng motorcycle. Ayos na action. So, ayun lang mga best sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Panghawak manibela man, ride safe palagi, wag turo racing. Helmet isuot lagi kahit malapit lang driving. Imarboto sa beat, alam mo na yan. Motorman ng usapan, laging may kaalaman. Like a bike ride, bago bumili magtanong ka muna sa tropa, mekaniko at rider sa kalsada. Microbike man yan o kahit anong brand, importante safe ka habang hawak manibela man. Ride safe palagi, wag puro racing. Helmet isuot lagi kahit malapit lang
So ayun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos siya. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.